Good morning, ka-coffee Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Napanood nyo ba yung privilege speech ni Senator Ping Lacson? Gisang-gisa si Marcoleta. Huli-huli si Marcoleta. Iba kasi ang karakas nito ni Marcoleta no? Una, pinagtatanggol ang China laban sa West Philippine Sea. Diba? Atin yan Pero tila kumakampi sa China. Yung mga peking aligasyon laban sa administrasyon, mas kumakampi siya doon kahit wala mga credibility. Sa usapin ng flood control scams, mas kumakampi siya sa mga diskaya. In fact, narekomenda niya pa nga na ipasok sa Witness Protection Program yan. Diba? Dito sa impeachment case, sinasabi ng taong bayan, dapat matanggal si Sara Duterte, pero pilit niya pa rin nililihis. Pilit niya pa rin ipinagtatanggol. Sinong napahiya? Siya. Kahapon, kung ako si Marcoleta, gusto ko lang lumubog. Sa privilege speech ni Lacson, supported with evidence, talaga napakahusay nito ni Lacson. Wala kang kawala May mga clips ng video, ng mga statement ni Marcoleta at kung ano yung kanyang mga pinagsasabi. Walang kawala si Marcoleta. Sige, balikan natin ka-coffee. Yung ilan sa mga yon, pahiyang-pahiya ka-coffee, dito si Marcoleta. Medyo mahaba po itong video na to, pero let's try to summarize, no? Napanood ko na rin po ito, no? Maraming videos na, maraming gumawa na nito. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida. Dahil gusto din lamang ni Senator Marcoleta na lagi siyang bida bilang dating chairman ng BRC o sa usaping West Philippine Sea o anumang issue involving China o dili kaya ay sa usaping restitution na mag-asawang Diskaya. Siya na nga ang tunay na bida sa aking magiging pahayag sa mga sandaling ito ngayong hapon. Oh, wait lang. Pause mo na. Mahaba to Ayan bida-bida ka Gustong sabihin ni Lacson sige, bida-bida ka. Gusto mo ikaw lagi ang superstar. O yan, bida ka ng aking privilege speech. Isa pa yan minention ni Lacson yung restitution. Ang mga diskaya, kung in-advisean lang yan, kung tama lang yung nag-a-advise sa kanya, baka nakakuha tayo ng bilyones dyan Pero kasi si Marcoleta ini-insist na walang restitution. Hindi kinakailangan magsaoli ng mga diskaya ng salapi na ninakaw nila. Tama ba yun? Mas marunong pa siya sa Department of Justice. Yung sinasabi ng DOJ, ipakita ninyo yung sincerity ninyo na magsasabi kayo ng katotohanan. At isang batayan na talagang sincero kayo sa inyong gagawin, na testimonya kayo laban sa mga magnanakaw na politiko, iniisaolin nyo yung mga ninakaw ninyo dahil malinaw naman yan. Pero sabi ni Marcoleta, no! Walang restitution. Inakinig yung mag-asawang Diskaya, walang binalik. May nakuha ba ang gobyerno sa mag-asawang Diskaya? Wala. Nakakapagtaka lang sa mga DDS, bakit proud na proud pa rin kayo kay Marcoleta? Tingnan ninyo. Pakinggan ninyo yung mga ebidensya na ipinipresenta ni Lacson. Malinaw na nasa at fault side o maling side itong si Marcoleta. Mas pumapabor siya sa China, mas pumapabor siya sa mga magnanakaw sa flood control scams. Kaya ganoon din, todo tangkol siya kay Sara Duterte. Nagnakaw ng confidential funds. Diba? Kaya hindi rin matanggap ni Marcoleta yung kanyang pagkakatanggal sa Blue Ribbon Committee Yan ang hinihimutok ng butsi niya. Tama rin naman yung sinasabi ni Lacson Hindi siya tinatantanan. Kasi si Lacson yung pumalit sa posisyon niya. Hindi na nakamove on yan si Marcoleta kasi syempre bagong salta galing ng House Sa mabababang kapulungan, biglang umakyat ng Senado. Diba? Nang umakyat sa Senado, biglang nabigyan ng posisyon, Blue Ribbon Committee agad. Remember, the most powerful committee, ang Blue Ribbon Committee, siyempre nag-enjoy na siya Nandito na ako sa taas Blue Ribbon Committee na yan Nag-enjoy. Hindi niya nagustuhan na tinanggal siya. Memory is short, Mr. President. With that said, and with your indulgence, let me refresh our memory on the historical background of the animosities, or shall I say, why the gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta, has become so obsessed with tagging and bad-mouthing this representation, as he has become obsessed with defending China in many fora, like in the confirmation hearing of 35 senior officers of the Armed Forces of the Philippines. But may commercial pa. Sige, wait lang habang nagko-commercial, no? Masyadong obsessed. Wait lang, maingay. especially
when he interpolated our distinguished colleague from the majority bloc, Senator Francis Kiko Pangilinan, when he sponsored and defended Senate Resolution number 37 last February 2. So obsessed that he had to resort to rigorous stalking of all my interviews and social media updates, nitpicking from every statement I uttered, and tricking this august chamber to cry foul, armed with nothing but his draining litany. Oh, okay, wait lang. Mahaba pa. Obsessed. Grabing description ni Lacson eh. Masyadong obsessed sa akin yan. Sa akin ha, tinutukoy niya, sa akin, ako si Ping Lacson ha, masyadong obsessed sa akin yan. Sa mga speeches ko, kukuha doon ng short clip. Siyempre, may social media team siya. Oh, gagawa ng mga intriga. Pero ang pinupunto dito ni Lacson, wala siyang mga ebidensya kundi litanya. Masyadong mababaw. Mababaw talaga si Marcoleta, walang ebidensya. Parang yung sa 18 Marines. 18 Marites, not Marines. Diba? Anong main argument niya doon sa kanyang privilege speech? Kaya binibira niya si Lacson, bakit hindi daw binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng Senate hearing at i-invite yung 18 Marines na yan? Bakit daw agad na-reject? Hindi rin binigyan ng proper platform. Ang babaw, di ba? Kesyo daw, hinusgahan na agad na nagsisinungaling. Obvious naman eh. Kaya nga hindi na nag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee dyan. In-invite yung 18 Marines na yan kasi nagsisinungaling eh. Umamin na nga mismo si Atty. Baligod eh. Napakababaw ng argument ni Marcoleta dyan. Kasi ang main argument niya na pinagdudahan nyo na the more na dapat daw imbitahan dyan sa Senado at magkaroon ng hearing. Napakababaw. Tama yung sinasabi ni Lacson. Walang ebidensya, puro litanya. Magaling lang magbokay, magaling lang magsalita eh. Akala niya uubra yung karakas niya. Di ba? Kasi feeling niya sa House of Representatives, medyo matalino-talino siya dyan eh. Kumpara sa ibang sa ibang mambabatas dyan. Sa balay, kumpara mo ba naman kay Pulong Duterte, yung mga Duterte dyan, di ba nagsisipasok, no? Kumbaga sa leader nila, siya yung pinakamatalino. Siguro, Robin Padilla, yung grupo nila. Robin Padilla, yan, Philip Salvador, pag sasama-sama yung mga DDS na yan, si Marcoleta yung pinakamatalino. Feeling ko lang ha. Akala niya, ubra na yung talino niya kay Lacson, kay Tito Soto, dyan sa Senado. Maraming matatalino dyan sa Senado eh. Akala niya, madadala niya, kung the way niya kinakausap yung mga kakampi niyang dilis, akala niya, uubra kapag nasa Senado na. Hindi. Pinapatulan ka, mas matatapang itong mga to kaysa sa'yo at mas matatalino itong mga to kaysa sa'yo. Senator Marcoleta apparently knows every word I say in my media interviews and every move I make in this chamber. Napilitan akong balikan ang napakaraming pagkakataon na ako ay naging paksa ng kanya mga personal na atake. Perhaps, Mr. President, it started when this representation inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules relative to his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. Thus, on August 6, 2025, I manifested my inquiry regarding Senator Marcoleta's arguments calling for the dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte using Section 135 of the Senate Rules. I highlighted that nowhere in our rules can we find a provision on a motion to dismiss, nor is there a suppletory application of the rules of court and other references like the Riddick's Manual, etc., to accommodate such a motion. I merely raised a parliamentary inquiry into how we can deal with the said motion to dismiss an impeachment case given that we were then constituted as a legislative body in plenary session and not as an impeachment court. It was supposed to be a simple parliamentary inquiry from what I considered then, and I quote, medyo hilaw na interpretation ng ating Honorable Marcoleta, unquote. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na sa ng poot sa kanyang dibdib. On August 20, 2020. Wait lang. One,
Paano ka lulusot kay Lacson? Meron laging probisyon na hawak-hawak, may ebidensya, may grounds. 'Di ba? Yung tinutukoy dito ni Lacson na pinag-ugatan daw po ng kanilang alitan o rift sa pagitan po ni Marcoleta at niya ni Lacson ay itong hearing sa impeachment case ni Sara Duterte. Kasi remember, 'di ba, na-impeach na yan si Sara Duterte sa House of Representatives at umakyat na yan ng Senado. In fact, nakita nyo nga, 'di ba, nakasuot sila ng red na robe. Kasi uusad na sana yung impeachment dyan. So si Marcoleta, nag-raise siya na i-dismiss, nag-motion. I-dismiss itong impeachment case o pagdinig nila dito sa kaso ni Sara Duterte. Si Lacson matalino. Naghanap siya ng provision, tiningnan niya. Doon sa Senate Rule number 135 na ginamit ni Marcoleta, walang sinasabi sa kanilang rules na pwedeng mag-dismiss ang mga miyembro ng impeachment court doon sa kaso na kanilang dinidinig. May mga provision si Lacson eh. Doon napikon si Marcoleta. Nabasag kasi siya. Nabarag siya. Si Lacson may basis lagi yan. Kumbaga sa research, may related literature ka. May pinaghuhugutan ka. Hindi yung salita ka ng salita, hindi ka lang litanya ng litanya. Yun ang pinupunta ko kanina eh. Siguro nasanay si Marcoleta na sa grupo nila, sa group of friends. Di ba may mga ganyan tayo eh. Sa group of friends nila, di ba, Robin Padilla, yan, Philip Salvador, yung group of friends nila, Pulong Duterte, mga DDS, siya ang pinakamatalino. Akala niya, obra yan, dinala niya yung ganyang style sa Senado, inasupla siya. Nabasag siya ni Lacson. Diyan, hindi na nakamove on si Marcoleta simula dyan. Kaya ang sinasabi nga ni Lacson, every time na may interviews ako, kabisado ni Marcoleta yung aking sinasabi. At gagawa ng intriga, gagawa ng litanya. O hindi siya nakakaobra. Di ba? Ikagantihan siya ni Lacson. Si Lacson pa veterano yan. Paano ka uubra dyan? Di ba? Wala kang mapapala dyan. Wala kang kakabutin dyan. Palaban yan. Nothing to lose yan. Matagal na yan sa serbisyo. Ikaw, bago ka lang na senador. And baka na overwhelmed sa posisyon. Kaya ganyan ang reactions ni Marcoleta. Napapahiya siya. Mga dilis na lang kakampi niya. Ewan ko sa mga dilis, hindi pa rin napapansin ang kamalian ni Marcoleta. Sa issue lang ng West Philippine Sea, maling-mali na siya dyan eh. Ay nako. Anyway, sige, komento po ang inyong opinion, reaksyon dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, please follow na po kayo sa ating Facebook page. YouTube subscribe, TikTok subscribe. I'll see you mamaya ka-coffee. Salamat PBBM Podcast. Alas 6 po ng hapon. Sa Salamat PBBM page, no? I-search nyo lang, Salamat PBBM. Kasama po natin si Palerista TV at si Yayam Dizon, of course, si 31 Million Movement at si Mark Ian everyday. Salamat PBBM Podcast. Every Wednesday po yan, 6 p.m. hanggang 7:30 ng gabi. I'll see you later, ka-coffee. Bye-bye.